Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Tito Soto nagtataka kung bakit siya kinasuhan indirect contempt ni na Topacio. I did not do any of those acts. Nagtataka si Senate President Soto kung bakit siya kinasuhan ng indirect contempt ng kampo ni Atty. Ferdinand Topacio matapos niyang punahin ang desisyon ng Supreme Court of the Philippines sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Iginit ni Soto na wala siyang ginawang paglabag at simpleng hindi pagsang-ayon lamang ang kanyang ipinahayag. Sabi niya, the recent petition for indirect contempt filed against me by Atty. Topacio is a nuisance suit. It has no legal or factual basis. It is a mere publicity stunt. Matatandaan sa petisyon ng kampo ni Topacio, ang managing payag umano ni Soto ay, tend to demean and destroy the credibility of the Supreme Court. Ito yung mga grounds ni na Atty. Topacio. Demean, yung binabaliwala. Sinisira ang credibility. Next. Bagamat hindi siya abogado, mariin itong tinutulan ni Soto. Simply expressing, sabi niya, Soto, simply expressing a disagreement or the mere act of criticizing the decision of the courts cannot constitute indirect contempt. Ipinaliwanag din niya ang legal na batayan sa ilalim ng rules of court. Ito, parang abogado na naman siya. Sabi niya, under Rule 71 of the Rules of Court, indirect contempt requires conduct committed outside the court that actually tends to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. At binigyan din ang kanyang punto. I did not do any of those acts. I simply express a disagreement with the court decision. That is protected speech under Article 3. Marunong din talaga, no? Alam niya itong mga Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Sa kabila ng kanyang depensa, tinayak ni Soto na handa siyang sumunod sa proseso. Sabi niya, I will formally respond to the petition once I am asked to do so by the Supreme Court. Inihain ni Atty. Topacio at iba pang abogado ang petisyon noong February 13 kahapon. Iginit na ang mga naging komento ni Soto matapos ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ay maaring makasira sa kredibilidad ng hudikatura. Ngunit para kay Soto, ang kanyang ginawa ay paggamit lamang ng karapatang magpahayag ng opinyon at hindi anya isang akto ng paglapastangan sa korte. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa naturang petition. Okay. Yung nabasa kong official statement niya is, bakit ako lang? Ganon eh. Bakit ako lang? Dahil, sabi niya, yung aking opinion, sangayon din sa sinasabi ni na retired Supreme Court Justice Ascuna, Adolf Ascuna, may Aquino, may Garrido, may sinasabi siya doon eh. So, pare-parehas daw sila ng sinasabi. So, malaking pagtataka niya, bakit ako lang inyong kinasuhan? Pwede ba kasuhan nyo rin yung ibang nagpahayag ng kritisismo o hindi pagsang-ayon? Bahala si Atty. Topacio kung sino ang gusto nilang kasuhan, di ba? Kasi pwede kang mag-criticize. Kaya lang, yung manner ng pag-criticize mo, depende. Merong nag-criticize na napaka-ganda ang dating. Sa buhay ko, ganun. Hindi naman ako perpekto. Sa pamilya.
Sinasabihan ako ng aking wife, aking mga anak, aking mga kamag-anak, mga kaibigan. So, karamihan, tinatanggap ko, ay salamat. Oh, sige po, sorry, hindi ko na ulit. Ganon, kasi maganda yung pagkasabi. Kaya lang, may mga instances na kinikriticize ako, kailang masama ang dating. Parang may dalang yabang, may dalang condemnation, ay lalaban ako. Kailang yung mga nagkri-criticize na may dalang pagmamahal, nagpapasalamat pa ako. Kaya depende sa pagbanggit. Baka, ito, akin lang ito, baka nayayabangan ni na Atty. Topacio, Atty. Respicio at iba pang abogado sa style ni SP Soto kasi parang napakagaling ang dating niya eh. Hindi naman siya abogado. Sabi niya, ay kahit hindi ako abogado, nakakaintindi naman ako. Sabi ni Senator Miriam noon, hindi porke makabasa ka alam mo ng constitutional law. Ang constitutional law is the Constitution and the decision of the Supreme Court. Pagsamahin mo yung dalawa, yun ang constitutional law. Huwag kayong dada ng dada na porke alam niyong magbasa wala kayong karapatan na ang sarap pakinggan yung mga ganon. May pinapagalitan si late Miriam Defensor Santiago nung buhay pa siya. Mga nag-criticize ba sa Supreme Court? So, sana tumigil na ito. So, hintayin natin ang aksyon ng Supreme Court. Kung hindi na aksyonan yan, yung indirect contempt na isinampa ni na Atty. Topacio nung last year ba yun, yung unang desisyon na unconstitutional. Nagsalita, 3. Ang maalala ko Percy Sindanya, Richard Hidarian, at saka si Larry Gadon. Iba yung dating. Sinampahan nila ng indirect contempt. Wala na akong na-monitor kung pinapasagot pa sila ng Supreme Court o hindi. So ito, dahil Senate President ang kinasuhan, baka aaksyonan ng Korte Suprema, comment within 10 days. Nako, delikado ka. Kasi may jurisprudence na pala ang lolo ni itong SP Soto ngayon, lolo niya, Atty. Vicente Soto, senador din doon, na convict ng indirect contempt sa Supreme Court dahil sa pagbatikos niya sa Supreme Court decision. History repeating itself. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad og
dako kay ang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni sir ni Ginoo. Nasama ka nako. Oo, Lola. Salamat kayo no. Matusab sir ng sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo labira ka sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw pod sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.